Magandang araw po muli sa ating lahat. Ngayon ay samahan niyo kami sa isa na namang bayan na tunay na pinagmamalaki ng ating lalawigan. Sabay-sabay po nating bisitahin ang bayang pinagpala. Halina kayo sa bayan ng Pila. Kapanayamin natin doon ang mga matagumpay na Pilenyos upang magsilbing inspirasyon di lamang sa ating mga Lagunense kundi sa lahat ng mga Pilipino. Hayaan natin ipakita nila kung paano sila dumiskarte sa buhay at naging matagumpay. Dahil tulad nila, tulad nyo, Lagunense tayo. Magbalik tanaw din tayo sa mga nagagandahang mga lumang bahay na tunay na Pinoy ang dating at pasukin natin ang pinagmamalaki nilang simbahan na gumuhit na sa ating kasaysayan. Sa ating lahat. Bagong programa naman tayo dito sa ating kapihan sa Laguna. At ngayon narito po tayo sa makasaysayang bayan naman ng Pila, Laguna. Kasama po natin ang nanatiling presidente po ng League of Mayors of the Philippines. Pinakikilala ko po para bumati sa inyo, Mayor Edgardo Ramos. Good morning po. Gandang umaga po sa aking mga kasama. Yes, sir. Asa natutuwa naman kami, sir, dahil nakasama namin kayo ngayong araw na to para naman po sa panibagong episode po ng ating kapihan sa Laguna. Sir, kwentuhan niyo naman po kami at tungkol po dito sa inyong bayan. Third termer na po kayo dito, sir, ano? Yes, sir. Ang bayan po ng Pila ay isang maliit na bayan. 3,100 plus population. Hectares. 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 Ang population po namin is almost 55,000 more or less. At kami po ay meron 17 barangay. Okay. Sir, ano po yung pinaka-source of living ng mga tao dito? Majority of my constituent ay nabubuhay po sa pagsasaka. Farming. Dito po kami naka-focus. Okay. Kung saan binibigyan po namin ng pagpapahalaga yung pagbibigay ng programa para po naman lumaki ang kita ng aming mga magsasaka. At hindi naman po kami nagkamali at nabigo sa aming ginawang programa dahil 3 times na po kami nabibigyan ng award as National Rice Achiever. Wow, congratulations! Dito lang po sa Pila umaani ng halos 8 tonelada kada hektarya ng palay. Okay. Sir, ano-ano po ba ang makikita natin dito sa bayan po ng Pila? Aside from the 32 ancestral houses na protected ng National Historical Division. Nandyan po ang ating simbahan na more than 400 years dahil ang Pila po ay natatag noong 15th century. At kung makikita niyo po, ang aming plaza ay isa din po sa dinadayo ng mga bisita. Oo nga, sir, kasi pag Christmas season, nakikita ko napakaraming tao ho dito sa bayan ng Pila. Actually, dinarayo po ito ng ating mga lokal na turista dito po sa lalawigan po ng Laguna. Hindi lang taga Laguna, even mga taga Maynila nagpupuntahan ho dito. Siguro po, dahil pagka po Kapaskuhan, nung po ako ay naupo bilang punong bayan sa akin punong termino, ay sinimulan ko po yung pagbibigay ng
kasiyahan sa aking mga kababayan sa pamamagitan po ng aming Pasko Tita. Okay. Pasko Tita. Kung saan po meron tayong giant Christmas tree. Minsan po meron kaming mga patimpala kung ng pagandahan ng gayak ng mga barangay, parol, Christmas tree, etc. Okay. Nung termino na po kayo dito sa Bayan ng Pila, ano po yung mga big ticket projects po ninyo rito na naisakatuparan nyo during your term, sir? Hanggang sa kasalukuyan? Sa kasalukuyan po, tinatapos ko po yung aking pangarap ng isang bagong administrative building para dito po ililipat yung mga tanggapan po ng ating pamahalang bayan at pangarap ko din po kung nakalipat na doon, i-restore po muli ang lumang munisipyo para po naman ito maging isang museo. Okay, sir. At maprotektahan po namin yung mga kagamitan na nahukay pa dito po sa unang lugar pinagtigilan ng mga tao dito po sa bayan. Sir, saan po matatagpuan yung ating pong pangarap na administrative building na yan? Nandito lang po sa likod. Okay. Almost 70% po ay tapos na. Almost 70% po. Okay. So, sir, ano pa po yung mga plano nyong gawin dito po sa Bayan ng Pila? At alam natin, sir, last term nyo na ngayon Pero may mga plano at mga programa pa po tayo na kung saan na-focus po natin yung ating administrasyon? Sa programa po, tuloy-tuloy po yung ating programang simulan. Sa ngayon po, kailangan matapos ko yung aking housing program, housing program. Develop na po yung lupa, nandiyan na po yung mga beneficiary. Siguro po, kaunting kembut na lang. Kalipat na po doon yung mga priority family na wala po talagang bahay at lupa. So, sir, almost nasa 85 to 90% na po yung housing project natin. So, kalahati pa lang po. Ilang development lang po natapos. Okay. So, on process na po sa Socialized Housing Finance Corporation para po naman doon sa housing component para po doon sa mga target beneficiaries po natin. Yes, sir. Sir, sabihan niyo naman kami ng sekreto niyo bakit nanatili kayong president ng League of Municipalities of the Philippines. Ito po sa lalawigan ng Laguna, sabi ko nga po, ang bawat tungkulin ko ay kailanman po, hindi ko pinagplanuhan, hindi ko sang dumadating. Ang naging trabaho ko po sa pagiging leader ay kung ano po ang meron ng Pila, dapat po meron pa yung 23 bayan dito po sa ating lalawigan. Ito po yung paraan para po naman na makapag-contribute kami sa development ng Laguna. Yes, sir. Kung meron, para po dito sa aking bayan, wala pong maiiwan na maliit na barangay. Yes, dahil hindi po masasabing maunlad ang isang lugar, ang isang bayan, kung meron mga barangay na naiiwan. Kayo din po sa ating lalawigan. Napakalaking contribution po sa programa ng ating Governor Martin Hernandez. Kung meron pong bayan na maiiwan, kung masasabing tagumpay ang programa ng ating pamahalang panlalawigan. Kaya naman po ating tinutulungan. Yes, sir. Maraming salamat po. Thank you very much po for the assistance, sir. At kami naman po ay naniniwala po at sumasampalataya po sa inyong napakagandang layunin para po sa atin pong probinsya. At dito rin po, specifically din, dito sa Bayan ng Pila. Sir, napakaraming heritage houses dito. Para itong, hindi naman sir pinopromote natin ng vegan, pero parang vegan na rin ang dating ng Pila, Laguna, sir. Sir, paano po na-preserve ang mga historical houses natin? So, yan po ay protected ng National Historical Commission by virtue of the declaration last May 2000. Ito po ay ginawang historical landmark po. Okay. Kaya nga po lahat ng aming pinapagawa dito na proyekto within the vicinity of the historical landmark ay hinihingi po namin ito ng permiso pa sa National Okay. Even the renovation po ng aming Town Plaza
lahat po ito ay may approval. Even the building, the administrative building, Yes, sir. meron din approval ang architectural design. So po in the future, na inatasan ko po ang ating sangguniang bayan na magawa ng mga ordinansa para po mabigyan lalo ng diin ang pagbibigay ng proteksyon sa mga bagay po na may kaugnayan po sa kasaysayan ng historical landmark ng bayan. Siya nakapapanood namin halos lahat ng mga higanting media networks katulad ng mga malaking network po sa television dito nagsushooting kapag maganda yung istorya ng kanilang ano yung sir yung huling teleserye po na napalabas dito, na-shoot dito? Sa akin po natatandaan yung I Left My Heart in Sorsogon. Yung kay Heart Evangelista. Yes, sir. Kaya nga po nung kami magkausap ni Governor Cheese, Yes, sir. sabi ko, ang naging ancestral house ni Hart noon ay sa tabi lang ng munisipyo ng bayan. Meron pa ba sir kayong dapat, may nakikita pa po ba kayong dapat i-develop na tourism spot dito sa Pila para po maragdagan yung ating pong pang-akit sa mga lokal at international na turista? Actually, nakapokus po kami doon sa Bulusukan River. Okay. Ito po ay naging agro-ecotourism site ng bayan ng Pila na sa akin pong pananaw kailangan nating ma-develop dahil ang turista po ay dumadating ng kusa dito po sa bayan. Kailangan lang po natin ay patigilin ng medyo mahaba-habang oras. Sila naman po ay gumastos at mapumilos po yung economy ng aking bayan. O ng mga hanap buhay ng aking mga kababayan. Isang napakagandang contribution po ito hindi lamang sa tourism sector kundi sa economy ng aking bayan. Pwedeng anyayahan natin yung ating mga tagapanood, yung atin pong mga kababayan at hindi man natin kababayan na sana bisitahin ng bayan ng Pila at makita po nila ang kagandahan po ng bayan ng Pila. Opo, sa ngayon po, iniimbitahan ko po kayo na bisitahin ang bayan ng Pila. Isang napakagandang bayan po. Historical landmark po ito. Nandito po ang St. Anthony of Padua na ngayon po is National Shrine. Ang pinagmamalaki ko po dito, hindi lamang yung magandang kapaligiran, magandang tanawin, mga lumang bahay, yun pong peace and order sa bayan po ng Pila. Sa akin pong panunungkulan, palagi po kaming may mababang crime rate dito po sa bayan ng Pila. Anytime po, magpunta kayo dito, masisiguro po rin yan na mag-i-enjoy kayo dito sa aking bayan. Mga maliit, puno naman po ng kasaysayan. Welcome po kayo sa bayan. Okay, yan po mga babayan, nakasama po natin ngayong araw na to ang ating butihing mayor po ng bayan ng Pila, Laguna, si Mayor Edgar Ramos at ang nanatiling presidente po ng League of Mayors of the Philippines at sana po, wish po namin maging vice president, maging vice president kayo ng League of Mayors of the Philippines sa national level. At kami po ay umaasa na patuloy po ang ating paglilingkod dito po sa bayan na makatulong po tayo sa ating pong probinsya. Mga kababayan, bisitahin po natin ang bayan po ng Pila, galugarin po natin ang magandang tanawin at makisama po tayo sa mga tao po na naninirahan dito po sa makasaysayang bayan ng Pila. Dito lamang sa ating programang Kapihan sa Laguna. Tayo sa Peter Recreation Center and Fishing Resort dito po sa Barangay Bulilan Norte sa bayan ng Pinagpala, ang Pila, Laguna. Yes, Jen. At kasama natin ngayon ang dalawa sa may-ari ng Peter Recreation Center and Fishing Resort. Actually, this is a family business yata na sila magkakapatid na nagtulong-tulong para ma-establish itong negosyo. Kasama natin si Sir Henry at Sir Arthur Ortiz. Kasama natin sila ngayon at dating kakapanayamin kung paano ba nagsimula
makwentuhan naman tayo. Yes. Paano nagsimula itong negosyong to? Dahil isa sila doon sa mga mamayan ng Pilan, may inspiring stories para Correct maka-inspire po. tayo ng ibang tao Yes, dito. at nakikita natin na sa pagtutulungan ng pamilya, Yes. lahat ng problema ay makakaya, di ba? Yes, oo, at nagtatagumpay. Opo, Okay. pabatiin muna natin si Sir Henry. Okay. Magandang umaga po. Welcome po dito sa Bayan ng Pila. Salamat Dito po sa Pita Recreation Center and Fishing Resort. Ayan. Okay, sir. Si Sir Arthur naman. Welcome sa pagbisita nyo dito sa amin. I mean, it's a privilege and great honor na makasama nyo. Yes. At ma-introduce kung ano itong aming share na story sa inyo. Yes po, ayan. Kasi dito sa Lagunense ako, sir, talagang pinifeature natin, di ba? Yung mga nagtatagumpay ng mga Lagunense. Oo. Sa kanya-kanyang field. Kasi dati may nakasama tayo sa sports, di ba? Yes, Sa larangan ng palakasan, artists. Sa pageantry, meron yes, din. meron din mga designers sa mga Oo. susunod na episode natin. Yan. At dito naman tayo sa negosyo, no? So, ito, makikita natin kung paano po ba nagsimula ang inyong business at kung paano po nabuo yung pangalan. Yan. Sila na po magpakwento sa atin. Okay. Yan. Sige, siguro si Sir Arthur. Ayan. Well, actually, yung story ng Pita Recreation Center and Fishing Resort, it's a very long story actually. Okay. But I will tell you how it begins. Yes, sir. So we started actually sa Dubai in a small restaurant na actually wala kaming kaplano-plano nung during that time kasi I was working as an ordinary employee. And then yung mga kapatid ko naandun din sila sa Dubai. So wala silang ginagawa. So and then here comes the opportunity na ano sa amin na gustong ipagbenta yung isang nalulugi na restaurant. Yes po. So ngayon, napag-usapan namin magkakapatid, why not na mag-start tayo ng small business. And then praise God dahil kahit papaano na-manage namin na dapat pabagsak na. And then naiangat namin. And then until that time na nakapag-establish kami ng almost 6 branches sa Dubai. Ayan. And yun yung Pita. Well, actually Pita sa Arabic before, it was meaning of it is a bread. Bread, yes okay. po. Pero yung nung nag-start kami, ang ginawa namin is sa Pita, Pinoy tayo kasi we are in the foreign country. Yan. So, Pinoy tayo. Pinoy So, yun. Talagang binuhay nilang pagiging Pinoy natin, di ba, Sir Pagkatapos, sir, Arthur? yung mismong pangalan ng Pita, in-adapt dito. Idinala nyo ito dito sa Yes. negosyo nyo dito sa Pila, Laguna. Correct. Yes. Which is, dati kasi ito yung dating Chrismar Christmas. Fishing Ako, Resort yes na po. ngayon ay Pita Recreation Center and Fishing Resort. Yes po. Okay. And then we started operating since 2016. Okay. And Sir, then gradually developing. oo. Sir, mula nung na-take over po ito ng 2016, ano-ano na yung mga amenities na idagdag nyo dito sa Fishing Resort na Yes. ito? Before, wala silang mga hotel and accommodation. Okay po. And then, walang slides. And then, yung mga cottages nila was only made by bamboo. Yes, oo. So, actually, during that time, maraming nahuhulog sa palaisdaan dahil bamboo. Oo, natatanda. Yes, oo. Nasusulot yung paa doon sa, sa flooring. Yes. So, we made it concrete. But Okay. with a touch of nature. Nature. Oo, maganda kasi may touch of nature Meron na lalo rin sa po bang Pila. private? Yes, oo. Resort. Okay po. Yung resort, it's only about 2 hectares. Pero yung total land area, including the fishing area, farm namin. So, all in all, about 6.5 hectares. Sir, pero nagkaroon tayo ng pandemya ng mga tatlong taon. Nagkaroon tayo ng pandemic. Sigurado ko naapektuhan ang negosyo. Paano bumangon ang Pita Fishing Resort after po ng pandemic? Talagang napakahirap sa amin yung nagkaroon ng pandemic. Dahil kasi talagang naandyan yung Kasi nandun pa rin ang maintenance dun yun. oo, nagkaroon kami ng skeletal sa tao. Talagang hindi namin alam kung paano kami kikita. Yes, oo. At nakakaawa din kasi yung mga tao, natatanggalin mo basta-basta. So, kailangan nila din na magkaroon sila ng source of livelihood. Yung Ang mga empleyado niyo po ba ay may mga ilan po dito? Currently, we have about more than 20
Lahat po ba sila ay mga from Pila, Laguna po lahat? Yes. Okay. Abin ng kapatid ko. During that time ng pandemic, naging sustainable din kami kasi meron din kaming farm. So yung farm na yon, it produces some vegetables and everything. So that's a good thing. Kasi stop ang operation namin. So wala kaming revenue talaga na pwede ipasahod. So normally we provide sacks of rice sa kanila, mga may assistance, parang ayuda, no? Oo, tama. Tapos meron din kaming poultry doon sa back. So, nasusustain naman. Doon natin nakikita, mga kababayan, na kung saan kailangan magtulong-tulong ang buong pamilya at marunong din mag-manage po ng kanilang kinikita. Na kung saan, pagtulong-tulungan po yan, sabi nga nila, nagtulong-tulong nag-combine yung kanilang mga forces. Pagkatapos nun mula roon, nakapag-invest sila ng iba't ibang negosyo. So Arthur, baka pwedeng imbitahan nyo yung ating mga babayan o di kaya yung mga ibang hindi mga taga-Laguna, yung iba nating local tourist at yung mga international tourist na makapanood po ng ating programa, imbitahan po natin sa place natin. Sa mga kababayan ko, kinukumbita ko po kayo sa makarating dito sa Bayan ng Pila, dito po sa aming resort, sa Pita Recreation and Fishing Resort. Pita Recreation Center and Fishing Resort. So makikita na po yon sa Facebook. So and then you can call us also if you have any inquiries through this number 0923-631-0723. Yes, yan mga kababayan, no? Nag-inibitahan po tayo ng atin pong dalawa sa may-ari po ng Pita Recreation Center and Fishing Resort kasi kasama na pong pinag-iibitan na yung kanilang restaurant. Halina kayo, bisitahin natin, galugarin natin po ang ganda ng recreation resort na ito. Thank you. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat na ngayon po ay mapalad po tayo at makakasama po natin ang Kura Paroko dito sa simbahan ng Bayan ng Pila. Ang ito ay San Antonio de Padua na wala pong iba si Father Emil Uritia. Good morning po, Father. Good morning. Bumati po muna kayo sa ating mga manood. Pagbati po sa lahat ng nanonood sa segment na ito mula dito sa Pambansang Dambana ni San Antonio de Padua, dito po sa Bayan ng Pila. Ito po ang sentro ng debosyon kay San Antonio de Padua sa buong Pilipinas. Opo. Father, nabanggit niyo po ang Pila po ay San Antonio de Padua. Pahapiyawan niyo po, ano ba ang kwento ni pagdating ni San Antonio de Padua po? Si San Antonio de Padua ay kilala sa pagiging isang mapaghimalang santo, a wonder worker, a miracle worker. At isa sa mga ejaculatory prayers na ginagamit each time we ask for his intercession ay yung nagsasabing, San Antonio ng Padua, palagi mapagbigay sa mga tumatawag sa iyo. At totoo naman po, dahil marami po sa mga deboto na humihiling ng dasal ni San Antonio ay napagbibigyan sa kanilang mga kahilingan. Specifically sa mga bagay na nawawala, healing sa mga may sakit, at magtugon sa maraming kahilingan ayon sa iba't ibang pangailangan ng tao. Father, pakiwento naman po sa ating mga manonood, paano ba napunta dito si Saint Anthony de Padua sa bayan po ng Pila? Actually, hindi naman talaga si San Antonio yung nakarating dito. The devotion to Saint Anthony was introduced by the Franciscan missionaries during the Spanish era. It was established in 1578 at naging isang parokya noong 1581. Isa ito sa pinakaunang simbahan sa Laguna, and we are proud to say that this church is the first
Antonine Church in the whole of Asia. So outside Philippines, after Europe, ito na yung kauna-unahang simbahan ni San Antonio. Kaya ito yung pinakamatandang simbahan ni San Antonio sa buong Asia. And of course, specifically sa Pilipinas. Kaya talagang daan-taon na rin ang bilang ng pagdedebosyon kay St. Anthony. So Father, ito po ay national shrine ni San Antonio de Padua. Paano po ba maging shrine ng isang church po? Sa pagiging isang national shrine o pambansang dambana, marami ang ikinoconsider. Una, yung tagal ng debosyon. Sabi ko nga kanina, daan-taon na ang pagdedebosyon kay San Antonio. At yung mga testimonies of answered prayers and miracles na talaga namang totoo. Ang himala ay nangyayari sa tulong ng mga panalangin ni San Antonio. Hindi lang naman ang simbahang ito ang nag-apply sa pagiging pambansang dambana. There are many Antonine churches in the Philippines who applied for pagiging national shrine, and luckily, our petition was approved. The time when Father Edwin, yung aking sinundan, ang Kura Paroko. So, it became a national shrine on April 23, 2019. At nalipat naman ako dito May 1 of that the same year. So, ibig sabihin, more than a week after it was declared a national shrine, ako na yung pumalit. So, si Father Edwin ang nag-work para maging national shrine at ako naman yung nagpapatuloy ng kanyang sinimulan. Parang napansin ko medyo na-restore ang ating simbahan. So, kadikit yan ng Bayan ng Pila is known as for Bayang Pinagpala. Ano po ba yung pagkaka-connection nito sa simbahan? Actually, ang Pila, maliit na bata pa lang ako, talagang kilala na bilang Bayang Pinagpala. At yung pagiging pinagpala, pwede naman nating interpret yan in many ways. The first blessing of this town, I think, is of course the devotion to St. Anthony, and that enhances the faith of the faithful. Sa tulong ni San Antonio, through his prayers, talaga namang blessed ang Pila sa maraming bagay, malayo sa mga calamities, tapos mga devotees na nanggagaling sa iba't ibang lugar, yung aming pinagagawang Chapel of the Relic of St. Anthony at yung bagong kumbento. Actually, we started from a very small amount of fund to start the project, pero miraculously, kahit sarado mga simbahan, nakapagpagawa kami ng isang proyekto, more than 15 million in a year, kahit wala naman talaga kaming source ng income, sarado mga simbahan, walang collections, walang income ang office, pero miracles do happen. Yes, miracles kasi noong panahon ng Father ng Spanish time, period, hindi pinasabog. Ito lang ang bayan na hindi pinasabog po. Ano po? Oo, yun ang isa sa mga tinitingnan na nung daw panahon ng Hapon, parang ang nakita ng mga nasa airplane, Yes. about to bomb the town of Pila, parang naging rice field, naging green. At pinagsasabi na natakpan ng ulap, kaya wala silang nakita. Kaya marami sa mga bahay dito talagang hindi talaga nasira, na-preserve, yung mga nasira, na-restore. Kaya it is considered also as the vegan of the South. Yes. Dahil isa sa mga pasyalan na may mga bahay na luma, historical, ancestral, and preserved up to this time. Yes. Father, sa 3 taon na naka-assign po kayo dito at paglilingkuran sa ating Panginoon, ano po ba ang masasabi niyo sa mga mamamayan ng Pila? Pileños basically are religious people. At yung kanilang pagiging relihiyoso, yung kanilang pagiging, sabihin na nating paladasal, ay masasabi kong isa sa mga main characteristics ng mga taga-Pila. At ang mga Pileños, hindi lang religious, masisipag din sila. So, yung kanilang pananampalataya ay sinasamahan nila ng kasipagan, ng paggawa. Sabi nga, faith without works is a dead kind of faith. Show me your faith without works and I will show you my faith through my works. Sabi nga ni St. James. So yan, Father, maraming salamat po. At nakita ang ganda at kung gaano ba kareligyoso ang mga taga-Pila.
store is improving. So, nandito tayo ngayon sa Brick Oven Cafe. Pero makakasama natin ngayon ang General Manager at ang Assistant Manager na si Ma'am Mika and also Sir Kim. So, Sir, Ma'am, good morning po. Bumati po muna kayo, Sir. Good morning sa inyo lahat. Good morning, everyone. Okay. So, paano ba nagsimula ang Brick Oven Cafe, Sir? Nag-start ang Brick Oven Cafe sa pizza talaga. Noong time ng May 2020, ang pizza namin is for delivery, take out and pick up lang. So, wala pa kaming dine-in noon. Nag-start lang kami for ganong situation. Then, nagdi-deliver lang kami. Yung nagluluto sa amin is yun lang din na nagdi-deliver. So, lahat pure pizza lang Pure ang mga pizza lang in-order. kami. So, Sir, ma'am, di ba, since ang may-ari na ito si Ma'am Denisa, bakit niya ba naisipan na ang Brick Oven ang kanyang i-business? Kasi, sir, yun, pinag-isipan talaga yun ni Ma'am Denise, and then, based dito sa mga resto sa Laguna, ito pa lang siguro yung natatangi na brick oven yung ginagamit sa panluto ng pizza. So, kailan ba na-establish itong Brick Oven? Ayun nga, sir. Bali, ito, nag-start to noong May 2020. Open niya is for take-out, pick-up, and delivery lang. And then, nag-start to mag-operate noong July 2020 talaga for dining. For dining. So, Yes, sir. magdadalawang taon. Yes, sir. So, di ba during pandemic, mga bisita na natin, nabibigyan sila ng mga services? Ayun, sir. Paano sila nakaka-order? Ayun, we started as a one waiter only nung bago pa lang. So, nag-start kami dito lang sa area na to, and then habang tumatagal mas nakikilala yung Brick Oven. Ayun, naging malago yung negosyo, and then hanggang sa buong area na nagkakaroon na ng nagpa-dine-in. So, syempre, di ba ang Pila, kilala natin yan sa mga ancestral houses, tsaka old mga design. So, ito pa itong place na to, saan ba to design? Design to, sir, kasi itong establishment na to is talagang hindi na binago. Nag-start yung business nila na parang nakitaan nila ng parang kasi ito old houses. Ngayon nakita nila match dun sa team ng Pila, which is ancestral house nga. Ngayon magpa-dine-in sila para makilala rin yung at the same time makilala yung tourism ng Pila na merong establishment na lumang kainan pero yung food is click sa mga tao. Ano ba ang mga ino-offer ng Brick Oven? Mga different pizza? Ayun, sir, sa Brick Oven, meron kaming iba-ibang sizes ng pizza, which is good for small groups and then for family and big groups. And then, yung pinagkaiba ng, siguro yung pinagmamalaki namin pizza is yung flavor talaga, and then yung lagayan talaga ng So, ano yung mga flavor na yan, ma'am? Pinagmamalaki namin sa ngayon is yung South Special talaga, which is ang toppings niya is quesong puti and lokban longganisa. So, ayun, quesong puti at saka lokban longganisa. So, di ba nag-evolve na ang Brick and Oven? Ano pa ang mga menu ng Brick Oven? Aside sa pizza na pinagmamalaki ng Brick Oven, meron din kaming pasta, wings and ribs, click ngayon sa mga kabataan. At the same time, yung mga nakasanayan natin nung unang panahon ng mga pagkain like caldereta, kare-kare. Yung kare-kare namin is crispy pork. Nasa top yung pork. Kaya dinadayo rin. At the same time, meron kaming salmon, pakbet, yung mga Pinoy food na dadayuhin talaga ng mga Pinoy. Okay, so nabalitaan ko parang ang pizza nyo daw may something organic. Or ano yung mga organic na yan? Yung organic na yan, sir, is yung tampipi nga, which is yung lagayan. Yung lagayan is made of pandan leaves. Pandan leaves. So, paano ba natin iimbitahan ang mga mamamayan dito sa Pila or even mga bibisita?
Ayun sir, since una sa lahat, kakaiba nga yung lagayan niya. And then, sobrang nakaka-attract yun, lalo na yung if you're from the city. So, instead na ang gamitin namin is carton or plastic, we use the tampipi na lang para reusable din siya and then environmental friendly. Oh, sir, matanong ko nga mama, magkano ba yung mga price range ng mga pizza niyo? Depende kasi yun sa sizes, sir. Yung 10 inches is 389 and then yung 16 inches is 649 pesos. And then yung pinakamalaki namin, which is the 30 inches pizza, is 1,699. So, 99. Affordable naman. So, sa pasta naman, ganito yung mga price range? Yung price range namin sa pasta, merong, depende din sa size. Meron kaming solo na tinatawag, meron din kaming good for 3, which is half. Meron kaming whole pasta na tinatawag. Ang pasta namin is nagdidepende dun sa recipe na orderin nila. So sir, ano ba ang Facebook account niyo para lalong ma-promote itong Brick Oven Cafe? Makikita nyo yung page namin sa Facebook. Yung type nyo lang yung The Brick Oven Cafe, ilalabas na yun. Then, yung mga promo namin sa darating na ngayong end of July is makikita nyo, ma-update namin kayo, mapopost namin yun. Mag-anniversary kami, so marami kaming promo namin. So ayan mga kababayan, nakita natin na isa sa pinagmamalaki ng bayan ng Pila, Brick and Oven Cafe. Tignan natin yung mga services at saka yung mga ino-offer nilang mga menus. Dito lamang yan. Tara na sa Laguna.